Nicole, love, konti na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Solen sa titulo ng lupa, wala na siyang silbi sa atin. Akala ng tangang yun. Mamamatay talaga ako sa cancer. Konting tiis na lang at itatapon ko na siya na parang basahang marumi sa kalsada. Ang boses na yon. Ang boses na 8 taon nang nagpapatibok sa puso ni Solen ay siya ring boses na tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang pagkatao sa sandaling iyon. Nanigas siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng VIP room ng hotel. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang plastic container ng mainit pang sopas, isang pagkaing inihanda niya ng may pagmamahal sa gitna ng pagod at puyat. Kaninang umaga, huling sentimo na ng kanyang sweldo ang ginamit niya para ibili ng mga masustansyang sangkap at gamot para kay Sandro. Hindi siya kumain ng tanghalian. Tinitiis ang pagkalam ng sikmura dahil ang tanging nasa isip niya ay ang gumaling ang lalaking pinakaiibig niya. Basang-basa ang laylayan ng kanyang kupas na palda dahil nilakad lamang niya ang distansya mula sa sakayan ng jeep. Hanggang dito, makatipid lang ng ilang piso para sa susunod na chemotherapy kuno ni Sandro. Ngunit ang init ng sopas na hawak niya ay unti-unting naging yelo. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa ginaw ng ulan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang sumampal sa kanya. Sa loob ng silid, narinig niya ang malutong na tawa ni Nicole, ang anak ng mayamang bangkero, at ang kasunod na tunog ng mararahang halik na tila bawat isa ay isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Solen ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang mga tadyang. Ang container ng sopas na kanina lang ay simbolo ng kanyang pag-asa. Ngayon ay tila isang mabigat na pasanin na nais na niyang bitawan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at ang paligid ay unti-unting nagmalamlam, tila nawawalan ng kulay ang mundo. Hindi siya makahinga. Ang bawat hininga ay parang paglanghap ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang hawak niyang pagkain sa mukha ng lalaking 8 taon niyang inalagaan, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga luha na tahimik na pumapatak sa plastik na takip ng sopas. "Solen, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Doña Imelda, ang ina ni Sandro, ay bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Walang bakas ng pagkagulat o awa sa mga mata ng matanda. Sa halip, isang mapangaping tingin ang ibinigay nito sa kanya habang hinihila ang isang mamahaling panyo mula sa kanyang bag. "Kanina pa kita hinihintay sa bahay. Akala ko ba ay dala mo na ang titulo?" Madiing tanong ng matanda, sabay hablot sa braso ni Solen. Ang mga kuko ni Doña Imelda ay bumaon sa balat ni Solen, ngunit tila wala na siyang nararamdamang pisikal na sakit. "Huwag kang tumunganga dyan na parang timang. Mamatay ang anak ko kapag hindi natin naisangla ang lupang iyon. Kung talagang mahal mo si Sandro, pirmahan mo na ang mga papel. O baka naman gusto mong maging mamatay tao." Tiningnan ni Solen ang matanda, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang demonyong nagtatago sa likod ng mga dasal at relihiyosong salita ni Doña Imelda. Ang lahat ng paghihirap niya, ang lahat ng puyat sa patahian, ang lahat ng pangungutang niya para lang may maipambili ng maintenance ni Sandro. Ang lahat ng yon ay isa lamang palang malaking palabas kung saan siya ang ginawang bida sa isang trahedya. Dahan-dahang ibinaba ni Solen ang kanyang tingin sa titulo ng lupa na pilit na isinusubsob sa kanyang dibdib ni Doña Imelda. Ito ang huling alaala ng kanyang ama. Ito ang huling yaman ng kanilang pamilya. At ngayon, hinihiling sa kanya na ibigay ito para sa isang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awitin sa gitna ng bagyo. Bakit ang taong tinuring mong buhay ang siya palang papatay sa lahat ng pangarap mo?
Gaano ba kalalim ang utang na loob para bayaran mo ito ng sarili mong kaluluwa? Nanatiling nakatayo si Solen sa madilim na pasilyo, isang anino ng babaeng dating puno ng pag-ibig, habang sa loob ng silid ay patuloy ang tawanan ng 2 taong nagbenta sa kanyang dangal sa halaga ng 1 pirasong lupa. Solen, sandali. Let me explain. Hindi mo naiintindihan ang nakikita mo. Ang boses ni Sandro ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa husay niyang magpanggap. Mabilis niyang binitawan ang baywang ni Nicole at humakbang palapit kay Solen. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng sigla at tawa, ay biglang nagbago. Nanlaylay ang kanyang mga balikat, tumakas ang kulay sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang mga mata ay napuno ng huwad na lungkot. Ang mismong hitsura na nagpauto kay Solen sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahang nadulas mula sa nanginginig na mga kamay ni Solen ang plastic container. Ang mainit na sopas na pinagpuyatan niyang iluto ay dumanak sa mamahaling carpet ng hotel, tila ang dumanak na pag-asa mula sa kanyang nagdurugong puso. Hindi niya marinig ang ingay ng paligid. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mariing pagpintig ng sakit sa kanyang sentido. Anong hindi ko naiintindihan, Sandro? Halos bulong na lang ang lumabas sa mga labi ni Solen. Na habang namamatay ako sa pagtatrabaho para may maipagamot ka, narito ka at nagpapakasaya sa ibang babae? Na ang cancer na sinasabi mo ay isa lang palang laro? Agad na sumingit si Doña Imelda, mabilis na humarang sa pagitan ng dalawa. Huwag kang mapanghusga, Solen! Alam mo ba ang sakripisyong ginagawa ng anak ko para sa ating lahat? Si Nicole. Siya lang ang may koneksyon sa mga doktor sa abroad. Ang pagsama ni Sandro sa kanya ay isang malaking paglunok ng hiya para lang magkaroon tayo ng pondo. Paglunok ng hiya? Natawa ng mapait si Solen, isang tawang puno ng lason. Nakita ko kayo. Nakita ko kung paano mo siya halikan, Sandro. Ganito na ba ang paraan ng paggamot ngayon? Lumapit si Sandro at hinawakan ang mga kamay ni Solen. Ang kanyang haplos ay dati-rating nagbibigay ng init kay Solen. Ngunit ngayon, tila ito ay balat ng ahas na nagpapangilabot sa kanya. Solen, makinig ka. I did this for us. Sabi ni Sandro sa malambing na tono, ang istilong palagi niyang ginagamit para paikutin ang isip ng dalaga. Nicole's family owns the bank. Kung hindi ko siya lalaruin, hihilahin nila ang lahat ng ari-arian natin. Ginigamit ko lang siya, Solen. Ikaw pa rin ang mahal ko. 8 taon, Solen. Itatapon mo ba yun dahil lang sa isang maling akala? Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pera, iiwan ko na siya at magpapakasal na tayo. Ito ang gaslighting na unti-unting lumalason sa bait ni Solen. Gusto niyang maniwala. Gusto ng puso niyang kumapit sa 8 taong pagsasama, kahit na isinisigaw ng kanyang utak ang katotohanan. Tumingin siya sa mga mata ni Sandro, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng katapatan, ngunit ang nakita lang niya ay ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng mukhang pagod, losyang, at madaling utuin. 8 taon. Ulit ni Solen. Ang bawat salita ni Sandro ay tila isang malambot na unan na pilit siyang nilulunod. Oo, anak, dagdag ni Doña Imelda habang hinahaplos ang likod ni Solen. Huwag kang padalos-dalos, isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Noong mamatay ang tatay mo, sino ang nagbayad ng burol? Sino ang hindi nagpabaya sa inyo? Ngayon pa ba tayo magkakasiraan dahil lang sa selos? Ang salitang utang na loob ay tila isang kadena na muling humigpit sa leeg ni Solen. Ikinabit ng mga Sandoval ang bawat kabutihang ginawa nila noon sa bawat pang-aabusong ginagawa nila ngayon. Napayuko si Solen, ang kanyang mga balikat ay gumuho sa ilalim ng bigat ng huwad na konsensya. Umuwi ka na, Solen. Utos ni Sandro, ang boses niya ay bumalik sa pagiging otoridad. Magpahinga ka. Bukas, pag-usapan natin ang titulo ng lupa. Kailangan na natin yung pambayad sa operasyon ko sa susunod na linggo. Do this for me, please? Lumakad palayo si Solen. Tila isang robot
na nawalan ng sariling pag-iisip. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng hotel ay mabigat, tila hinihila siya ng putik. Nang makalabas siya sa hotel, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Hindi na siya nag-abalang magbukas ng payong. Hinayaan niyang humalo ang ulan sa kanyang mga luha habang naglalakad patungo sa sakayan sa Divisoria. Sa gitna ng siksikan sa palengke, habang pilit niyang iniiwasan ang mga kariton at mga taong nagmamadali, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang siko para pigilan siyang matumba sa madulas na kalsada. Isang lalaking may suot na kupas na t-shirt at maong, may mga matang tila nakakabasa ng lihim, ang tumingin sa kanya ng diretsyo. Siya ang lalaking madalas niyang makita sa tapat ng patahian, ang kargador, na laging tumutulong sa kanya sa mga mabibigat na tela. Miss Solen, ang boses ng lalaki ay malalim at kalmado, tila isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Minsan, ang pinakamahirap na gamutin ay hindi ang sakit sa katawan, kundi ang pagbubulag-bulagan ng puso. Natigilan si Solen. Tumingin siya sa lalaki na sa pagkakataong ito ay hindi mukhang ordinaryong kargador lang. May talino at pait sa kanyang mga mata. Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo. Bulong ng lalaki bago ito muling lumubog sa karamihan ng mga tao na iniwan si Solen na mas lalong naguguluhan. At lalong huwag kang maniniwala sa mga luhang may presyo. Naiwan si Solen na nakatayo sa gitna ng ulan, hawak ang kanyang dibdib na tila may bagong kaba na hindi niya maipaliwanag. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila mas totoo ang kanyang babala kaysa sa 8 taon na pangako ni Sandro? Solen, yung mga tinahi mong trahe de boda para sa mga ikakasal sa linggo, nasaan na? Bilisan mo, naghihintay na ang mga customer sa labas. Ang sigaw ni Aling Nena ay tila isang hagupit sa pandinig ni Solen habang nakayuko siya sa kanyang lumang makina. Ang usok mula sa mainit na motor ng makina ay humahalo sa alikabok ng mga tela sa loob ng masikip at mainit na patahian sa Divisoria. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na hindi dahil sa antok, kundi dahil sa labis na pagod at kawalan ng maayos na pagkain. 3 baso ng tubig lang ang laman ng kanyang tiyan simula kaninang umaga. Dahil ang perang pambili sana niya ng tinapay ay itinabi na niya para sa maintenance ni Sandro. Ang bawat padyak niya sa makina ay parang pagpadyak sa sarili niyang katawan. Masakit ang kanyang likod at ang kanyang mga daliri ay may mga bakas na ng tusok ng karayom, ngunit hindi siya pwedeng huminto. Kailangan niyang matapos ang 10 gown bago lumubog ang araw para makuha ang kanyang komisyon. Opo, Aling Nena, malapit na po itong huli. Sagot ni Solen. Ang boses niya ay halos paos na. Habang hinihila niya ang mahabang tela ng puting satin, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Nicole. Nicole, na nakasuot ng mamahaling damit habang kayakap si Sandro sa hotel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Solen. Siya ang nagtatahi ng mga pangarap ng ibang babaeng ikakasal, habang ang sarili niyang pangarap ay unti-unti nang nagiging abo. Nang matapos ang shift, halos hindi na maangkat ni Solen ang kanyang mga binti. Bit-bit ang 2 malalaking balumbon ng telang tira na ibinigay ni Aling Nena para gawing basahan. Lumabas siya sa kalsada ng Divisoria. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikisabay sa kanyang nararamdamang bigat. Nadulas ang kanyang suot na tsinelas sa putikan at sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng bitbit niya sa basang semento. Diyos ko, wag naman ngayon! Bulong niya habang pilit na inaabot ang mga telang nababasa na. Ang kanyang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng humalo sa tubig ulan. Sa gitna ng dagsa ng mga taong nagmamadali at walang pakialam, nakaramdam si Solen ng matinding pangungulila. Ngunit bago pa man madumihan ng tuluyan ang mga tela, isang malaking kamay ang mabilis na bumuhat sa mga balumbon.
Isang anino ang tumakip sa kanya mula sa ulan. Pagtingala niya, nakita niya muli ang lalaking kargador na nagbigay sa kanya ng babala kanina. Si Sebastian. Walang kibo si Sebastian habang maingat na inililigpit ang mga gamit ni Solen. Hindi ito nagsalita, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang mga telang iyon ay ginto ang halaga. Kinuha niya ang isang piraso ng sako at ipinatong ito sa balikat ni Solen para hindi ito tuluyang mabasa. Salamat, Sebastian. 'Di ba? Mahinang tanong ni Solen. Tumangulang ang lalaki. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi na kaya, Solen. Ang katawan ay marunong sumuko, pero ang puso minsan ay masyadong matigas. Naglakad sila nang sabay patungo sa sakayan. Kahit walang payong, naramdaman ni Solen ang isang kakaibang proteksyon mula sa presensya ni Sebastian. May kung ano sa lalaking ito, sa paraan ng kanyang paglalakad na may dignidad kahit suot ay kupas na damit, at sa kanyang mga mata na tila nakakakita ng mga bagay na pilit itinatago ni Solen. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Solen nang makarating sila sa silong ng isang tindahan. Tumingin si Sebastian sa malayo, sa mga sasakyang nagkakagulo sa trapiko. Dahil alam ko ang pakiramdam ng ninanakawan ng lahat, pati na ng pagkakataong lumaban. Huwag kang mag-alala, wala akong hinihinging kapalit. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang golden moment kung saan ang ingay ng ulan ay tila naging musika ng pakikiramay. Inabot ni Sebastian ang isang maliit na supot ng mainit na pandesal kay Solen. Kainin mo ito. Hindi mo kayang lumaban sa mga buhaya kung wala kang laman ng tiyan. Nang makasakay si Solen sa jeep, lumingon siya para kumaway. Ngunit wala na si Sebastian. Tila isa itong aninong sumusulpot lamang kapag kailangan niya ng sandigan. Pagdating niya sa tapat ng kanilang lumang bahay, ang bahay na itinayo ng kanyang ama, at puno ng mga alaala ng kanyang kabataan, isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya. Isang itim at mamahaling kotse ang nakaparada sa tapat ng kanilang kinalawit na gate. Alam ni Solen ang kotseng iyon. Iyon ang sasakyang madalas gamitin ni Doña Imelda. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang matanda na nakaupo sa kanilang lumang sopa. May hawak na mga dokumento at isang ballpen. Sa tabi nito, nakatayo si Sandro na may suot na face mask. Pilit na nag-uubo-ubo para ipakita ang kanyang panghihina. Nandito ka na pala, Solen. Bungad ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Huwag na nating patagalin ito. Dumating na ang abiso mula sa ospital. Kailangan na ng down payment para sa operasyon ni Sandro bukas ng umaga. Pirmahan mo na ang titulo o bukas, wala ka ng kasintahang babalikan. Tumingin si Solen kay Sandro, na tumingin naman sa kanya nang may mapang-aping pagsusumamo. Sa likod ng mga mata ni Sandro, tila nakita ni Solen ang babala ni Sebastian. Huwag kang maniniwala sa mga luhang may presyo. Solen, ano pa bang hinihintay mo? Ang buhay ng anak ko ang nakataya rito, hindi lang isang pirasong papel. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matulis na kuko na kumakalo sa sahig ng kanilang lumang sala. Nakatitig si Solen sa titulo ng lupa, ang huling piraso ng dangal na iniwan ng kanyang yumaong ama. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga bintanang kahoy na lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila ba humihingi ng saklolo ang espiritu ng kanyang mga ninuno. Nay, sandali lang po. Kailangan ko lang mag-isip. Pakiusap ni Solen. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hawak ang panulat. Mag-isip? Habang ang kasintahan mo ay hindi na makahinga dahil sa sakit. Singhal ng matanda habang itinuturo si Sandro na nakasandal sa pinto. Nakatakip ang kamay sa bibig at pilit na naglalabas ng mga tunog ng paghihirap. Wala ka talagang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung paano ka namin kinupkop nung wala na kayong makain? Ngayong kailangan ka namin. Nagdaramot ka. Ang bay ng utang na loob ay tila isang malaking bato na muling ipinatong sa balikat ni Solen.
Sa bawat salita ni Imelda, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang paninindigan. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang tawag mula kay Aling Nena. Solen, kailangan mong ihatid ngayon din ang gown ni Miss Nicole sa Manila Hotel. Rush order yon. Kailangan nila para sa charity gala ngayong gabi. Kapag hindi mo na ihatid, wala kang makukuhang sahod sa buong linggong ito. Ito ang naging dahilan ni Solen para makatakas pansamantala. Nay, kailangan ko lang ihatid ito. Babalik ako. Pangako. Pagbalik ko, pipirmahan ko na. Dali-daling lumabas si Solen. Bit-bit ang isang mamahaling puting gown na nakabalot sa plastic. Hindi niya alam. Ngunit ang pagtakas na ito ang magiging mitya ng kanyang tuluyang paggising. Pagdating niya sa Manila Hotel, sinalubong siya ng liwanag ng mga dambuhalang chandelier at ang amoy ng mamahaling pabango na tila lumulutang sa hangin. Pakiramdam ni Solen ay isa siyang dumi sa gitna ng karangyaan ng mga taong naroroon. Habang naglalakad siya patungo sa backstage para ibigay ang gown, napahinto siya sa tapat ng isang bahagyang nakabukas na pinto ng isang private lounge. Narinig niya ang tunog ng mga basong nagkakalantugan, ang marangyang tunog ng pagbabati gamit ang alak, at kasunod nito, ang isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Cheers! Para sa pinakamagaling na aktor sa buong Pilipinas, si Sandro Sandoval. Sumilip si Solen sa siwang ng pinto. Ang kanyang mundo ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Doon, sa gitna ng mga lalaking naka-Amerikana at mga babaeng nakaalahas, nakatayo si Sandro. Walang face mask, walang ubo. Ang kanyang mukha ay maningning, mapula ang mga pisngi, at may hawak na baso ng mamahaling wine. Sa tabi niya ay si Nicole, na nakasandal sa kanyang balikat habang tumatawa. Akala talaga ng babaeng yun, mamamatay na ako, sabi ni Sandro. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya at kayabangan. Konting ubo lang, iyak na siya ng iyak. Ang sarap lokohin ng mga taong uhaw sa pag-ibig. Sa linggo, kapag nakuha ko na ang pirmadong titulo, ibebenta ko agad yun sa mga developer. Tapos, Nicole baby, diretso na tayo sa Paris para sa honeymoon natin. Nagkatawanan ang lahat sa loob ng silid. Ang bawat halakhak nila ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa mga mata ni Solen. Ang lahat ng hirap niya, ang pagtitipid sa pagkain, ang pagtitiis sa panlalait ni Doña Imelda. Lahat ng iyon ay isa lamang palang malaking katatawanan para sa lalaking ito. Nabitawan ni Solen ang bitbit niyang gown. Ang puting tela ay bumagsak sa sahig. Tila isang bandila ng pagsuko sa isang laban na hindi niya alam na talo na pala siya simula't simula pa. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang paningin niya ay nagdilim. Sa kanyang pag-atras, nabangga niya ang isang matigas na dibdib. Akala niya ay mahuhulog na siya sa kawalan, ngunit may dalawang malalakas na kamay na sumalo sa kanyang mga siko. Sabi ko sa'yo, huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo. Ang boses ni Sebastian ay mababa at puno ng awa. Hindi na siya nakasuot ng damit kargador. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt na itim, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang taong may kapangyarihan. Inalalayan niya si Solen patungo sa isang tahimik na sulok ng hallway. Sebastian! Bulong ni Solen, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang tanga-tanga ko. Pinaniwala nila ako na mamamatay siya. Hindi nagsalita si Sebastian. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang makapal na envelope na kulay kape. Inabot niya ito kay Solen. Ito ang mga record mula sa hospital kung saan siya nagpapagamot kuno. Inimbestigahan ko ang bawat pangalan ng doktor at bawat pirasong papel na ibinigay nila sa'yo. Lahat yan, peke, Solen. Walang cancer si Sandro. Ang tanging sakit niya ay ang labis na kasakiman. Binuksan ni Solen ang envelope. Sa bawat pahinang binabasa niya, ang kanyang mga luha ay unti-unting natutuyo.
Ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang galit. Isang malamig at matalim na galit. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Solen habang nakatingin sa mga mata ni Sebastian. Lumapit ng kaunti si Sebastian, sapat na para maramdaman ni Solen ang init ng kanyang hininga. Dahil ang isang tulad mo, na may pusong ginto, ay hindi dapat hinahayaang yurakan ng mga taong ang kaluluwa ay gawa sa putik. Oras na, Solen. Oras na para matuto kang lumaban. Tumingin si Solen sa pinto ng lounge kung saan naririnig pa rin ang tawa ni Sandro. Sa loob ng 8 taon, siya ang naging tahi-tahian ng buhay ng lalaking ito. Pero simula sa gabing ito, siya na ang gagawa ng sarili niyang disenyo. Isang disenyo na walang puwang para sa mga sinungaling. Pipirmahan mo ba ito o hahayaan mo na lang mabulok ang anak ko sa ospital? Ang bagal-bagal mong kumilos, Solen, wala ka talagang silbi. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Pagkapasok pa lang ni Solen sa kanilang lumang sala, ayan na naman ang matanda. Nakatayo sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling bestido na tila ba hindi siya nanggaling sa isang pamilyang naghihirap dahil sa gastusing medikal. Dahan-dahang ibinaba ni Solen ang kanyang basang bag sa gilid ng sofa. Sa loob niyon, nakatago ang envelope na ibinigay ni Sebastian, ang ebidensya ng 8 taong panloloko sa kanya. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong kristal na basag na basag na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang makita ng mga Sandoval ang kanyang mga bubog. Pasensya na po, Nay Imelda. Marami lang po kasing ginawa sa patahiyan. Mahinang sagot ni Solen. Yumuko siya at kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Isang nakasanayang kilos ng paggalang na ngayon ay tila isang mapait na lason sa kanyang pakiramdam. Patahiyan. Yung kakarampot na kinikita mo roon, hindi man lang sapat pambili ng bulak para sa anak ko. Singhal ni Imelda habang padabog na naupo. Huwag mo akong idaan sa pagmano mo. Magluto ka na roon. At pagkatapos, kuskusin mo yung sahig sa kusina. Nanlilagkit na. Pasalamat ka at hinahayaan pa kitang tumira rito kahit na wala ka namang pakinabang. Naglakad si Solen patungo sa kusina. Kinuha niya ang basahan at lumuhod sa malamig na semento. Habang kinukuskus niya ang sahig, ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng di maipaliwanag na pait. Ito ang bahay ng tatay niya. Ito ang lupang pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Pero ngayon, siya ang tila alipin sa sarili niyang pamamahay. Nilalait ng mga taong kinupkop nila noon. Naalala niya ang mukha ni Sandro sa hotel. Ang masiglang tawa nito, ang paraan ng paghawak nito sa baso ng wine na tila ba wala itong nararamdamang kahit anong sakit. Ang bawat kuskos ni Solen sa sahig ay naging mas mabilis, mas mariin. Tila ba gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng mga Sandoval sa bahay na yon. Solen, dinalhan kita ng gamot. Inumin mo ito. Mukhang namumutla ka. Nagulat si Solen nang marinig ang boses ni Sandro sa likuran niya. Nakasuot na naman ito ng kanyang uniforme, ang malaking jacket at ang bonnet na tila ba nilalamig siya dahil sa chemo. Inabot nito ang isang baso ng tubig at isang tableta. Tumingin si Solen sa tableta, pagkatapos ay sa mga mata ni Sandro. Ang mga matang iyon, na dati-rati, ay tinitingnan niya ng may pagsamba. Ngayon ay tila mga butas na walang laman. Salamat, Sandro, sabi ni Solen. Pilit na pinapakinis ang kanyang boses para hindi mahalata ang panginginig. Kailangan mo na ring magpahinga, sabi ni Nay Imelda. Bukas daw ay dapat pirmahan ko na ang titulo. Ngumiti si Sandro. Isang ngangiting mapanlinlang na dati ay nagpapalambot sa puso ni Solen. Para sa atin din ito, Solen. Kapag magaling na ako, wala nang makakahadlang sa atin. Magpapakasal tayo, pangako. Isang golden moment ang namayani ng sandaling iyon. Hinawakan ni Solen ang gilid ng kuha ng
lumang hapagkainan na gawa sa narara. Ang kahoy na pinakintab ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Naramdaman niya ang tibay ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga palad at doon, kumuha siya ng lakas. Hindi siya iiyak. Hindi muna ngayon. Sige, Sandro, magpapahinga na ako, sabi ni Solen habang dahan-dahang tumayo. Pagtalikod niya, ang kanyang mukha na kanina ay mukhang maamo ay biglang naging matigas na parang bato. Pumasok siya sa kanyang silid at mabilis na kinuha ang envelope ni Sebastian mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga dokumento. Ang bawat pirma ng doktor, ang bawat petsa ng appointment. Lahat ay tugma sa mga araw na sinasabi ni Sandro na siya ay nasa ospital. Ngunit sa totoo, ay nasa mga party at out-of-town trips kasama si Nicole. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na note na nakasulat sa likod ng isa sa mga record. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng lupa, kundi ng katotohanan. Magkita tayo sa simbahan ng Quiapo, 3:00 ng hapon. Alam ni Solen na galing iyon kay Sebastian. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit tila mas kilala niya ang mga Sandoval kaysa sa kanya? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang katok. Pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa envelope na hawak ni Solen. Ano yang hawak mo? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng hinala. Sabi ko na nga ba, may itinatago ka. Akin na yan. Mabilis na itinago ni Solen ang envelope sa likod niya. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Wala po ito, Nay. Mga lumang tahiin lang po ito na kailangang ayusin. Huwag mo akong lokohin, Solen. Nakita kong nanginginig ka. Akmang hahablutin ng matanda ang envelope nang biglang tumunog ang malakas na pagkulog sa labas, kasunod ng biglang pagpatay ng lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Solen ang mabigat na paghinga ni Doña Imelda na tila ba isang halimaw na naghahanap ng biktima. Ang tanging liwanag na natira ay ang kidlat na paminsan-minsang nagpapakita sa siwang ng bintana. Ibigay mo sa akin ang papel na, "Yan, Solen." Bulong ni Imelda sa dilim, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. O baka gusto mong malaman kung ano talaga ang nangyari sa tatay mo noong gabing mamatay siya. Nanigas si Solen. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang lihim tungkol sa kanyang ama. Iyon ba ang alas na hawak ng mga Sandoval laban sa kanya? Huwag mong subukan ng pasensya ko, Solen. Ang mga sikreto ay parang lason. Mas matagal mong itinatago, mas dahan-dahan kang pinapatay. Ang boses ni Doña Imelda ay tila kagat ng yelo sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon. Habang ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob ng bahay, nakikita ni Solen ang anino ng matanda na tila isang buwitring naghihintay ng huling hininga ng kanyang biktima. Ang bawat salita tungkol sa kanyang ama ay tila isang bagong sugat na bumubukas sa kanyang puso. Anong alam niyo tungkol kay tatay? Ang boses ni Solen ay nanginginig. Halos malunod sa tunog ng malakas na ulan sa bubungan. Narinig niya ang mahinang tawa ni Imelda. Isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puro pananakot. Marami, Solen. Marami akong alam na pwedeng magpabago ng tingin mo sa pamilyang kinalakihan mo. Kaya kung ako sa'yo, pirmahan mo na ang titulo bukas nang hindi na tayo humantong sa sumbatan. Nang muling bumalik ang kuryente, wala na si Imelda sa tapat niya. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang matinding kaba sa dibdib ni Solen. Hindi nakatulog ang dalaga. Magdamag siyang nakatitig sa kisame, yakap-yakap ang envelope ni Sebastian na tila ito ang kanyang tanging panangga sa mundong puno ng kasinungalingan. Kinabukasan, sa gitna ng siksikan at init sa Quiapo, naglalakad si Solen patungo sa loob ng simbahan. Ang amoy ng mga kandilang tinutunaw
At ang usok ng insenso ay tila nagbibigay ng bigat sa bawat hakbang niya. Sa gitna ng mga taong nakaluhod at nagdarasal para sa kani-kanilang mga himala, nakita niya si Sebastian na nakaupo sa dulong bahagi ng mga bangko. Hindi siya lumingon nang tumabi si Solen, ngunit ramdam ni Solen ang matikas na presensya ng lalaki. Isang golden moment ang namayani ng sandaling iyon. 2 taong sugatan na pinagtagpo ng tadhana sa isang banal na lugar, parehong naghahanap ng katarungan. Sinabi niya sa akin, may alam daw siya sa pagkamatay ni tatay. Simula ni Solen, ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng kanyang belo. Dito na humarap si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait na tila ba ang sakit ni Solen ay sakit din niya. Iyon ang huling alas nila, Solen. Gagamitin nila ang takot mo para tuluyan kang mapasunod. Pero alam mo ba kung bakit ako narito? Dahil ang tatay mo, siya ang tanging tao na tumulong sa pamilya ko noong niloko rin kami ng mga Sandoval sa negosyo. 10 taon na ang nakalilipas. Natigilan si Solen. Ano? Ang tatay mo ay hindi namatay sa aksidente lang, Solen. Pagpapatuloy ni Sebastian, ang kanyang boses ay naging seryoso at mababa. Hinanap niya ang hustisya para sa amin. At iyon ang naging mitya ng kanyang buhay. Ang mga Sandoval, hindi lang sila magnanakaw ng lupa. Magnanakaw din sila ng buhay. Naramdaman ni Solen ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay isa palang malaking balat kayo para pagtakpan ng isang krimen. Ang galit na kanina lang ay parang maliit na baga ay biglang naging isang dambuhalang apoy sa kanyang dibdib. Tutulungan kita, Solen, sabi ni Sebastian habang hinahawakan ang malamig na kamay ng dalaga. Ang kanyang haplos ay hindi tulad ng kay Sandro na puno ng kasinungalingan. Ang haplos ni Sebastian ay matibay, tapat at nagbibigay ng lakas. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi sapat ang galit. Kailangan nating sirain sila mula sa loob sa paraang hindi nila inaasahan. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Solen. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon. Magpanggap ka. Bulong ni Sebastian. Ibigay mo sa kanila ang akala nila ay gusto nila. Ipakita mo na kontrolado ka pa rin nila. Pero sa bawat pagyuko mo, sa bawat pagmano mo kay Imelda, kumukuha tayo ng impormasyon. Isang malaking gabi ang darating. Ang engagement party ni Sandro at Nicole. Doon nating itatapi ang huling baraha. Isang dangling mystery ang naiwan sa isipan ni Solen nang iabot ni Sebastian ang isang maliit na susi. Gamitin mo ito para buksan ang lumang baul sa bodega nyo. May iniwan doon ang tatay mo na hindi nahanap ng mga Sandoval. Habang naglalakad si Solen palabas ng simbahan, tila iba na ang hangin na kanyang nilalanghap. Ang babaeng pumasok na punong-puno ng takot ay lumabas na may dalang matalim na plano. Hindi na siya ang Solen na iiyak na lamang sa isang tabi. Siya na ang magiging bagyo na tatapos sa kaharian ng mga Sandoval. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga gamit ay nasa labas ng bahay, nakatambak sa putikan, habang si Sandro ay nakatayo sa veranda, may hawak na bagong papel. Huli ka na, Solen, sabi ni Sandro. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng sakit, kundi puro pait at galit. Nahanap ni Mama ang envelope mo ngayon. Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking nagbibigay sa'yo ng mga peking record na ito? Antaka? Ano to, Solen? Akala mo ba ganoon kami kauto-uto para hindi malaman na nakikipagsabwatan ka sa kung sinong lalaki para sirain ang pamilya namin? Ang boses ni Sandro ay tila isang matalim na kidlat na muling bumasag sa katahimikan ng gabi. Hawak niya ang mga dokumentong galing kay Sebastian. Ang kanyang muka ay namumula sa galit habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng ilaw ng beranda. Sa tabi niya, nakatayo si Doña Imelda na may krus na hawak. Tila ba nagdarasal habang ang kanyang puso
ay puno ng puot. Nanlambot ang mga tuhod ni Solen habang nakatingin sa kanyang mga gamit na nakatambak sa basang lupa. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak sa takot, naalala niya ang bilin ni Sebastian, magpanggap ka, ipakita mo na kontrolado ka pa rin nila. Huminga ng malalim si Solen at sa isang iglap, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa putikan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa pagganap sa pinakamahalagang papel ng kanyang buhay. Sandro, akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba ay magkasama tayo sa hirap at ginhawa? Ang boses ni Solen ay puno ng pait at huwad na pagsusumamo. Ang envelope na yan, kinuha ko lang yan dahil may lalaking laging sumusunod sa akin sa palengke. Sabi niya ay, lolokohin niyo lang ako. Siyempre hindi ako naniwala. Kinuha ko ang mga papel na yan para ipakita sa inyo na may mga taong gustong sumira sa ating relasyon. Natigilan si Sandro. Ang kanyang pagiging ice kaka, narcissist, ay tila nakahanap ng bagong pagkain. Ano? May lalaking nagbibigay nito sa'yo? Opo. Pagpapatuloy ni Solen habang pilit na naglalabas ng mga luha. Sinasabi niya na peke ang sakit mo, na may iba kang babae. Nasaktan ako para sa'yo, Sandro. Kaya itinago ko yan dahil balak kong ipabarangay ang lalaking yun. Hindi ko akalain na pagdudahan niyo ako ng ganito pagkatapos ng 8 taon na pagsisilbi ko sa inyo. Tumingin si Doña Imelda sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Ngunit ang kasakiman ni Sandro ay mas matimbang kaysa sa kanyang hinala. Lumapit ang lalaki at hinawakan ang braso ni Solen para itayo ito. Ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit at masakit pa rin. Kung ganoon, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Tanong ni Imelda. Ang boses ay puno pa rin ng pagdududa. Dahil natatakot po ako na baka makaapekto ito sa kalusugan ni Sandro. Mabilis na sagot ni Solen. Ayaw ko pong madagdagan ng isipin niyo habang nag-aagaw buhay ang anak niyo. Nay Imelda, pirmahan ko na po ang titulo ngayon din. Ibibigay ko na ang lahat. Mapatunayan ko lang na wala akong ibang hangad kundi ang kaligtasan ni Sandro. Ang pagbanggit sa titulo ng lupa ay tila isang mahiwagang salita na nagpatahimik sa galit ng mga Sandoval. Nagkatinginan ng mag-ina. Para sa kanila, ang lupa ang pinakaimportanteng bagay at kung nakuha na nila ito, wala na silang pakialam kung nagsisinungaling man si Solen o hindi. Sige, pumasok ka na sa loob, sabi ni Sandro. Ang boses ay bumalik sa pagiging mapag-aruga na tila walang nangyaring sigawan kanina. Pasensya na, Solen. Masyado lang akong naging emosyonal dahil sa sakit ko. Alam mo namang ikaw lang ang inaasahan ko, di ba? Ibinalik ni Solen ang kanyang mga gamit sa loob ng bahay. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang dumi ng putik sa kanyang mga paa. Ngunit ang kanyang isipan ay malinis at matalas. Nakabalik na siya sa loob ng bitag. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang mangangaso. Nang sumapit ang hating gabi, habang mahimbing ang tulog ng mga Sandoval, dahan-dahang lumabas si Solen sa kanyang silid. Hawak niya ang maliit na susing ibinigay ni Sebastian. Sa dulo ng madilim na pasilyo, patungo sa bodega na puno ng mga sapot at lumang gamit, hinahanap niya ang baul ng kanyang ama. Isang golden moment ang nangyari nang mahawakan niya ang isang piraso ng telang nakatakip sa makina ng kanyang ama. Amoy alikabok at amoy ng kahapon, ngunit para kay Solen, iyon ang amoy ng katarungan. Sa ilalim ng mga lumang tahiin, nahanap niya ang isang maliit na baul na gawa sa matigas na kahoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ang susi. Sa loob niyon, hindi ginto o pera ang nahanap niya, kundi isang maliit na itim na ledger at isang tape recorder. Isang dangling mystery ang muling lumitaw sa kanyang isipan. Ano ang laman ng tape na ito? At bakit tila may mga pangalang nakasulat sa ledger na hindi lamang tungkol sa pamilya Sandoval, kundi tungkol din sa pamilya ni Nicole? Biglang narinig ni Solen ang tunog ng sahig na gawa sa kahoy na lumalangit-ngit
mula sa labas ng bodega. May naglalakad, may gising. Mabilis niyang itinago ang baul sa ilalim ng kanyang palda nang bumukas ang pinto ng bodega. Doon, nakatayo si Doña Imelda. May hawak na kandila. Ang kanyang mukha ay tila isang multong naghahanap ng ligaw na kaluluwa. "Anong ginagawa mo rito sa dilim, Solen?" Bulong ng matanda. Ang liwanag ng kandila ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mga mata. "Akala ko ba ay nagpapahinga ka na?" Naniga si Solen. Nararamdaman niya ang bigat ng baul sa kanyang mga binti. Kapag nahulog ito, tapos na ang lahat. "Naghahanap lang po ako ng tela, Nay Imelda. Gusto ko pong tahiin ang isang maswerteng panyo para kay Sandro, yung may burda ng kanyang pangalan, para dalhin niya sa operasyon." Ang boses ni Solen ay hindi nanginig, kahit na ang bigat ng baul sa pagitan ng kanyang mga binti ay tila sapat na para mabuwal siya sa sahig. Tinitigan siya ni Doña Imelda. Ang apoy ng kandila ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Tila sinusubukang pasukin ang kailaliman ng kaluluwa ni Solen para hanapin ang kasinungalingan. Isang mahabang katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging naririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas at ang sariling pintig ng puso ni Solen. "Maswerteng panyo." Pag-uulit ng matanda, ang kanyang labi ay bahagyang umangat sa isang mapanuyang ngiti. "Mabuti naman at naisipan mong gumawa ng paraan para sa swerte ng anak ko. Siguraduhin mong matatapos mo yan bago ang linggo. Ayaw ko ng mga malas sa bahay na ito." Nang makaalis ang matanda, mabilis na pumasok si Solen sa kanyang silid at ibinaba ang baul sa ilalim ng kanyang kama. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw na tila nagbibigay ng bagong pag-asa, dinala ni Solen ang baul sa isang maliit at tahimik na bahagi ng dalampasigan, kung saan naghihintay si Sebastian sa tabi ng kanyang luma, ngunit malinis na sasakyan. Ang dalampasigan ay payapa. Ang tanging tunog ay ang marahang paghampas ng mga alon sa buhangin. Isang golden moment ang nabuo nang maupo silang dalawa sa isang malaking troso, bit-bit ang tape recorder at ang itim na ledger. Inabot ni Sebastian ang isang headset kay Solen at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit. Ang init ng balat ni Sebastian ay tila isang kuryenteng nagbigay ng malay sa nanlalamig na katawan ni Solen. Nang pindutin ang play button, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig ang pumuno sa kanyang pandinig. Ang boses ng kanyang ama. "Solen, anak, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung kailangan kitang iwan sa gitna ng panganib. Ang pamilya, Sandoval, hindi sila ang mga taong akala natin. Natuklasan ko ang kanilang lihim na transaksyon sa pamilya ni Nicole, ang lupang kinatitirikan ng bahay natin. Solen, hindi lang yon basta lupa. May malaking proyekto ang gobyerno na dadaan doon at ang mga Sandoval ay nakatanggap na ng milyon-milyong bayad kapalit ng pirma mo. Ginigamit ka nila, anak. Pinapatay nila ang dangal natin para sa kanilang sariling bulsa." Naramdaman ni Solen ang mainit na luhang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang mahigpit na yakap. Mula sa kabilang buhay, ang hapdi ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal ni Doña Imelda. Sa loob ng 8 taon, hindi lang pala siya alipin ng pag-ibig, kundi alipin ng isang malaking nakawan. "Shh! Tahan na, Solen." Ang boses ni Sebastian ay malambot habang inilalapit niya ang kanyang sarili sa dalaga. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Solen. Isang simpleng kilos na nagpadama kay Solen na hindi na siya mag-isa sa laban na ito. "Nandito ako." Hindi na nila muling sasaktan ang alaala ng tatay mo. Sa sandaling iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, nakaramdam si Solen ng isang kakaibang kapayapaan. Ang kilig na nararamdaman niya kay Sebastian ay hindi tulad ng mapanirang bagyo kay Sandro.
Ito ay tila isang banayad na simoy ng dagat na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Ano ang plano natin? Tanong ni Solen, habang pinapahid ang kanyang mga luha at tumitingin ng diretso sa mga mata ni Sebastian. Ang engagement party ni Sandro at Nicole ay gaganapin sa susunod na gabi. Bulong ni Sebastian, ang kanyang muka ay seryoso at puno ng determinasyon. Doon natin ilalabas ang lahat. Ipakikita natin sa lahat ng mga panauhin ang tunay na kulay ng mga Sandoval. Pero may kailangan tayong gawin bago iyon. Kailangan nating makuha ang orihinal na kontrata na itinatago ni Doña Imelda sa loob ng kanyang safe. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay lumitaw nang mapansin ni Sebastian ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Tila kanina pa sila pinapanood. Sa loob ng sasakyan, nakita ni Solen ang pamilyar na kislap ng mga mata ni Sandro. Nakita niya tayo, Sebastian. Bulong ni Solen. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Alam ni Sandro na narito tayo. Mabilis na pinaandar ni Sebastian ang sasakyan. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang malakas na tunog ng pagharurot ang narinig nila sa likuran. Ang laro ng pusa at daga ay opisyal na nagsimula na. At sa pagkakataong ito, ang taya ay hindi lamang ang lupa, kundi ang kanilang mga buhay. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Solen. Mas mahalaga ang buhay ng anak ko kaysa sa sentimiento mo sa lumang bahay na ito. Kung ayaw mong mamatay si Sandro sa harapan mo, ibigay mo na ang pirma mo sa dokumentong ito. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng kanilang sala pagbalik ni Solen mula sa dalampasigan. Sa tapat ng matanda, nakaupo si Sandro na balot ng kumot, pilit na nanginginig ang mga balikat, at may hawak na panyo na may mga bahid ng pulang tinta, isang huwad na bakas ng dugo para ipakita ang kanyang malalang kondisyon. Hindi agad nakasagot si Solen. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hawak ang kanyang bag kung saan nakatago ang tape recorder ng kanyang ama. Ang miron ng panlilinlang ay tila mas lalong naging madilim. Kanina lang, kasama niya si Sebastian sa dalampasigan. Nakaramdam siya ng kaligtasan. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng kanyang sariling bahay ay tila isang bitag na unti-unting sumasara. Nay, sandali lang po. Kailangan ko lang mag-ayos ng sarili. Mahinang tugon ni Solen. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Mag-ayos o makipagkita muli sa lalaking kasama mo kanina sa dagat? Ang boses ni Sandro ay biglang naging matalas. Wala nang bakas ng panghihina. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit kay Solen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos at hinala. Nakita kita, Solen. Sino ang lalaking yun? Akala ko ba ay nagtatrabaho ka sa patahian? Bakit ka nasa dalampasigan kasama ang isang kargador? Naramdaman ni Solen ang mariing pagpintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang ni Sandro palapit sa kanya ay tila isang banta ng panganib. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naalala niya ang bilin ni Sebastian. Maging matalino. Siya ang kliyente ko, Sandro. Mabilis na sagot ni Solen. Pilit na pinatitigas ang kanyang paningin. Siya ang nag-order ng 10 barong para sa isang malaking kasalan sa probinsya. Kailangan naming mag-usap sa malayo para hindi malaman ng mga kakumpetensya ni Aling Nena. Ginagawa ko ito para magkaroon tayo ng dagdag na pera para sa operasyon mo. Bakit mo ba ako pinagdududahan? Ang pagbabaliktad ni Solen sa sitwasyon ay tila nagpahinto kay Sandro. Ang kanyang pagiging aiskaka ay hindi matanggap na ang kanyang biktima ay may kakayahang magsinungaling. Tumingin si Sandro kay Doña Imelda na tila naghahanap ng kumpirmasyon. Kliyente? Isang kargador? Kliyente ng mamahaling barong? Pangungutya ni Imelda habang hinihimas ang kanyang mga alahas. Huwag mo kaming gawing bata, Solen. Pero sige, kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo ang katapatan mo. May tumawag na buyer para sa lupang ito.
Isang mayamang negosyante na handang magbayad ng cash ngayong gabi. Kailangan mo ng pirmahan ng special power of attorney para maisakatuparan ng benta. Isang golden moment ang namayani ng sandaling iyon. Tumingin si Solen sa larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Pakiramdam niya ay humihingi ng tawad ang kanyang kaluluwa sa gagawin niyang hakbang. Sa ilalim ng malakas na pagbuhusos ng ulan sa labas, ang tunog ng bawat patak sa bubungan ay tila isang babala na huwag ituloy ang plano. Ngunit alam ni Solen, ito lang ang tanging paraan para mahuli ang mga Sandoval sa sarili nilang bitag. Sige po, pipirma na ako. Bulong ni Solen, kinuha niya ang panulat. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, isang malakas na tunog ng pagkatok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ay mabigat at puno ng awtoridad, tila isang taong hindi sanay na pinaghihintay. Sino yan sa ganitong oras? Inis na tanong ni Imelda habang binubuksan ang pinto. Doon, sa gitna ng dilim at ulan, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana, may hawak na payong, at ang kanyang tindig ay tila isang hari. Si Sebastian, ngunit hindi ang Sebastian na kargador. Ito ang Sebastian na ang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Magandang gabi. Ang boses ni Sebastian ay malalim at malamig. Ako ang kinatawan ng kumpanyang bibili ng lupang ito. Narito ako para tapusin ang transaksyon. Nanigas si Solen. Hindi ito kasama sa usapan nila kanina. Bakit narito si Sebastian? At bakit tila hindi niya siya kilala sa harap ng mga Sandoval? Ang cliffhanger ay lumitaw nang mapansin ni Sandro ang panyo ni Sebastian na nakalawit sa bulsa ni Solen. Ang panyong may bordang S na ibinigay sa kanya noong unang araw silang magkita sa ulan. Dahan-dahang iniabot ni Sandro ang kanyang kamay para hablutin ang panyo habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlalaki sa galit. Ang panyong ito, bulong ni Sandro, ang boses ay puno ng banta. Bakit nasa iyo ang panyo ng lalaking ito, Solen? Saan galing ang panyong ito, Solen? At bakit may bordang S na katulad ng sa lalaking kargador na nakita ko sa dalampasigan? Ang boses ni Sandro ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng sala. Mariin ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Solen. Sapat na para mag-iwan ng bakas sa balat ng dalaga. Ang panyong may burdang S, ang panyong ibinigay ni Sebastian para pawiin ang kanyang mga luha, ay tila naging isang piraso ng ebidensya na magpapabagsak sa lahat ng kanilang plano. Nanigas si Solen. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang boses ni Sebastian ay muling umalingaw-ngaw, kalmado at puno ng kapangyarihan. Tila ba hindi siya apektado ng tensyon sa loob ng silid? Pasensya na, Mr. Sandoval. Ang panyong yan ay bahagi ng merchandise ng kumpanya namin. Ang sabi ni Sebastian habang dahan-dahang humahakbang papasok sa sala. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang ritual ng pananakop. Ibinibigay namin yan sa lahat ng aming mga kliyente bilang tanda ng aming serbisyo. SA Developments ang pangalan ng kumpanya ko, kaya S ang nakaborda riyan. Ibinigay ko ang isang sample kay Miss Solen kanina nang pag-usapan namin ang tungkol sa mga barong na itatahi niya para sa mga board members ko. Tumingin si Sandro kay Sebastian, pagkatapos ay sa panyo, at huli ay kay Solen. Ang kanyang pagdududa ay tila nakahanap ng katapat na katuwiran, ngunit ang selos ay nananatiling nakaukit sa kanyang mukha. SA Developments? Ang boses ni Doña Imelda ay biglang nagbago, naging malambot at puno ng interes nang marinig ang pangalan ng kumpanya. Kayo pala ang sinasabi ng agent ko na interesadong bumili ng lupang ito sa halagang doble ng market price? Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Eksakto, senyora. At narito ako para pirmahan ang inisyal na kasunduan.
Ngunit kailangan kong makasiguro na ang lahat ng pirma ay legal at ang tunay na may-ari ng lupa ay narito para sumang-ayon. Dito na naramdaman ni Solen ang isang golden moment. Habang abala sina Sandro at Doña Imelda sa pagtingin sa mga dokumentong inilabas ni Sebastian, nagtama ang mga mata nila ni Sebastian. Sa loob ng isang saglit, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Walang salita, ngunit ang mga mata ni Sebastian ay nagsasabing, "Magtiwala ka sa akin, hindi kita pababayaan." Ang kaba sa dibdib ni Solen ay napalitan ng isang kakaibang init, isang pag-asa na sa gitna ng kadiliman ay may isang taong handang sumabak sa apoy para sa kanya. "Halika, maupo kayo, mister." Ani Imelda, na tila nakalimutan na ang galit kanina dahil sa amoy ng pera. Sebastian, Sebastian Valderrama, sagot ng lalaki ng may awtoridad. Nagsimula ang pag-uusap sa hapagkainan. Habang inilalatag ni Sebastian ang mga papeles, palihim niyang sinenyasan si Solen na kumuha ng pagkakataon. Alam ni Solen ang dapat niyang gawin. Habang abala ang mga Sandoval sa pangarap ng milyon-milyong piso, dahan-dahan siyang tumayo para maghanda ng kape. Ngunit sa halip na sa kusina, naglakad siya patungo sa silid ni Doña Imelda. Ito na ang pagkakataon para makuha ang orihinal na kontrata at ang mga dokumentong magpapatunay na ang lupang ito ay mayroon ng naunang bayad mula sa gobyerno, ang ebidensyang magpapabilanggo sa mag-ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang maliit na vault sa likod ng painting ng The Last Supper sa silid ng matanda. Gamit ang kombinasyong narinig niya noong isang gabi habang naglilinis, dahan-dahang umikot ang lock. Isang marahang tunog ng pagbukas ang narinig, na tila musika sa kanyang pandinig. Nahanap niya ang mga dokumento. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa silid. "Solen, nasaan ang kape? Bakit ang tagal mo?" Ang boses ni Sandro ay nasa labas na ng pinto. Ang anino nito ay aninag na sa ilalim ng siwang. Nanigas si Solen. Hawak ang mga papeles sa kanyang dibdib, habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Wala siyang mapagtataguan. Ang bintana ay nakasara at ang tanging pinto ay ang kinaroroonan ni Sandro. Sa labas, narinig ni Solen ang boses ni Sebastian na pilit nilalakasan ang pagsasalita para makuha ang atensyon ni Sandro. "Mr. Sandoval, pakitingnan ang ikapitong pahina. Mukhang may problema sa hangganan ng lupa niyo rito." Ngunit hindi tumigil si Sandro. Ang hawakan ng pinto ay nagsimula ng umikot. Isang dangling mystery ang muling lumitaw sa isipan ni Solen. Kapag nahuli siya rito, hindi lang ang plano ang masisira, kundi ang kanyang buhay. Ang huling sandali ay ang pagbukas ng pinto at ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa mukha ni Solen na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang bukas na vault. "Anong ginagawa mo sa vault ni Mama, Solen?" Ang boses ni Sandro ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng isang mahaba at madilim na anino sa kanyang mukha na nagmukhang mas nakakatakot kaysa sa dati niyang anyo ng isang may sakit. Nakatayo si Solen sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin pa rin sa mga papeles na nakita niya sa loob ng vault. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng paghihirap. Sa isang iglap, kailangang magdesisyon ni Solen. Hahayaan ba niyang mahuli siya o gagamitin niya ang huling baraha ng kanyang pagiging martir? "Sandro, salamat at dumating ka." Ang boses ni Solen ay biglang naging garalgal, puno ng pekeng takot at pag-aalala. Mabilis niyang isinara ang pinto ng vault nang hindi ito nilalock at humarap sa lalaki na may mga matang puno ng luha. "May narinig akong kumakaluskos dito sa silid ni Nay Imelda habang nagtitimpla ako ng kape. Akala ko ay may magnanakaw na nakapasok dahil bukas ang bintana."
Lumapit si Sandro. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng hinala habang tinitingnan ang bintana na sadyang binuksan ni Solen bago siya magsimulang maghalughog. Magnanakaw? Pero bakit nakabukas ang vault ni Mama? Iyan nga ang ipinagtataka ko, Sandro. Pagpapatuloy ni Solen habang hawak ang kanyang dibdib, tila ba malapit na siyang himatayin sa kaba. Pagpasok ko ganito na ito. Akala ko nga ay nandito ka o si Nay Imelda. Kinakabahan ako, Sandro. Paano kung may kinuha silang importante para sa operasyon mo? Ang pagbanggit sa operasyon at sa kanyang kaligtasan ay tila naging isang mabisang gamot para sa hinala ni Sandro. Ang kanyang pagiging ice kaka ay muling nanaig. Sa kanyang isip, imposibleng pagtangkaan ni Solen ang kanyang ari-arian dahil masyado itong tanga at bulag sa pag-ibig sa kanya. Tingnan mo nga, Sandro. May mga papel na nakakalat dito, sabi ni Solen habang dahan-dahang itinatago ang orihinal na kontrata sa ilalim ng kanyang suot na malapad na apron. Bago pa man makapagsalita si Sandro, ang boses ni Sebastian ay muling narinig mula sa sala. Mas malakas at tila naiinip na. Mr. Sandoval, kung hindi niyo pipirmahan ang cash advance voucher na ito sa loob ng 5 minuto, mapipilitan kaming bawiin ang aming alok. Ang salitang cash ay tila isang mahiwagang kumpas na nagpalingon kay Sandro palayo sa silid. Tumingin siya kay Solen, isang matalim na tingin na tila nagbabala, bago siya mabilis na lumabas para balikan ang perang pinapangarap niya. Naiwang mag-isa si Solen, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang golden moment ang namayani nang mapansin niya ang isang maliit na litratong nahulog mula sa vault. Isang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, ngunit may suot na pamilyar na singsing. Ang singsing na yon, iyon ang suot ni Sebastian sa kanyang kaliwang kamay ngayon. Isang malaking tanong ang muling lumitaw sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Sebastian? At ano ang tunay na ugnayan niya sa kanyang ama? Mabilis na lumabas si Solen sa silid at nagtungo sa kusina. Bitbit ang mga papeles na magiging mitya ng pagbagsak ng mga Sandoval. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Sebastian na seryosong nakikipag-usap kay Doña Imelda, habang si Sandro naman ay abala sa pagbibilang ng mga tseke na inilatag sa mesa. Narito na ang kape niyo, mahinang sabi ni Solen. Ang kanyang boses ay tila isang masunuring alipin muli. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Isang pulang sports car ang pumarada sa tapat ng kanilang gate at ang tunog ng mataas na takong sa semento ay tila isang hudyat ng bagong gulo. Bumukas ang pinto at pumasok si Nicole. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Sandro. Sandro, ano itong nabalitaan ko na may bago kang buyer para sa lupa? Sigaw ni Nicole, hindi alintana ang presensya ni na Sebastian at Solen. Akala ko ba ay sa amin mo ibebenta ito? Pinaglalaruan mo ba ako? Ang cliffhanger ay lumitaw nang tumingin si Nicole kay Sebastian at ang kanyang galit ay biglang napalitan ng matinding takot. Kay Kuya Sebastian, anong ginagawa mo rito? Nanigas si Solen. Kuya, ang tagapagligtas niya ay kapatid ng kanyang kaagaw. Sa isang sandali, ang lahat ng tiwalang binuo niya kay Sebastian ay tila gumuho na parang kastilyong buhangin sa gitna ng nagngangalit na alon. Kuya, Sebastian, anong ginagawa mo rito? Ang salitang yon ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa lahat ng pag-asa ni Solen. Ang bawat kataga ni Nicole ay parang isang matalim na bubog na pumasok sa pandinig ng dalaga. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hawak ang tray ng kape na ngayoy tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang mga dokumentong itinago niya sa ilalim ng kanyang apron, ang kanyang tanging alas, ay tila biglang naging laso na nagpapasunog sa kanyang balat. Naramdaman ni Solen ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod.
Sa loob ng 8 taon, ang mga Sandoval ang naging kalaban niya. Ngunit si Sebastian, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas, ang lalaking nagpahiram ng balikat nung siya'y lugmok, ay kapatid pala ng babaeng nagnanakaw sa kanyang kasintahan. Magkapatid kayo? Ang boses ni Sandro ay puno ng pagkagulat, ngunit may halong takot habang nakatingin kay Sebastian. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Nicole, na ang kapatid mo ang may-ari ng SA Developments? Hindi ko alam, sigaw ni Nicole. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba habang nakatingin sa kanyang kapatid. Matagal nang umalis si kuya sa amin. Itinakwil niya ang daddy dahil sa paraan ng pagpapatakbo namin sa bangko. Kuya, bakit ka narito? Pinapaimbestigahan mo ba kami? Isang malalim na katahimikan ang namayani sa loob ng sala. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghampas ng ulan sa mga bintana at ang mabigat na paghinga ni Doña Imelda na tila ba nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Tumingin si Sebastian kay Nicole, pagkatapos ay kay Sandro. Ang kanyang muka ay nanatiling parang bato. Walang emosyon, walang awa. Narito ako para ayusin ang isang utang, Nicole. Ang boses ni Sebastian ay malamig. Bawat salita ay may timbang ng katarungan. Isang utang na hindi nababayaran ng pera. Lumingon si Sebastian kay Solen. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init at pag-aalala, ay tila may gustong sabihin sa dalaga. Ngunit sa pagkakataong ito, iniwas ni Solen ang kanyang tingin. Ang bawat hibla ng tiwala sa kanyang puso ay napalitan ng matinding pagdududa. Kasabwat ba siya? Ang tanong na yon ay tila isang paulit-ulit na awit sa kanyang isipan. Bahagi ba ito ng isang mas malaking laro para tuluyan akong makuha ang lahat sa akin? Isang golden moment ang namayani ng sandaling iyon. Napansin ni Solen ang singsing sa daliri ni Sebastian, ang singsing na nakita niya sa litrato ng kanyang ama. Sa gitna ng kaguluhan, ang singsing na yon ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na may mas malalim pang kwento sa likod ng lahat. Ngunit sa ngayon, ang hapdi ng pagkakalink ni Sebastian kay Nicole ay mas matimbang kaysa sa anumang alaala. Solen, pumasok ka na sa kusina. Utos ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa inis at kaba. Wala kang kinalaman sa usapan ng mga pamilya namin. Ngunit bago pa man makagalaw si Solen, mabilis siyang nilapitan ni Nicole. Wait, bakit parang may itinatago ka sa ilalim ng apron mo? Nanigas si Solen. Ang puso niya ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Akmang hahablutin ni Nicole ang apron ni Solen nang biglang tumayo si Sebastian at humarang sa pagitan nila. Huwag mong hawakan ang mga tauhan ng kumpanya ko, Nicole. Ang banta ni Sebastian ay nagpatigil sa lahat. Si Solen ay kliyente ko. At sa ilalim ng batas, ang anumang dokumentong hawak niya ay protektado ng aking kumpanya. Kumpanya mo? Natawa ng mapait si Sandro. Niloloko niyo ba kami? Kanina kargador lang siya sa palengke. Ngayon kapatid mo na siya. Tapos kliyente mo pa itong losyang na to? Ang cliffhanger ay lumitaw nang biglang may kumatok muli sa pinto. Isang marahan, ngunit determinadong katok. Sa pagkakataong ito, hindi ulan ang dala ng pumasok, kundi isang babaeng nakasuot ng uniforme ng pulis, may hawak na warrant of arrest. Magandang gabi. Hinahanap namin si Mr. Sandro Sandoval para sa reklamong luwadaw Chimduat Taysan, sabi ng pulis. Tumingin si Sandro kay Solen. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Ngunit hindi doon nagtapos ang gulat ng lahat. Inabot ng pulis ang isang dokumento kay Sebastian at doon narinig ni Solen ang mga salitang babago sa lahat. Sir Sebastian, narito na po ang ebidensyang hiniling niyo laban sa sarili niyo ring pamilya. Solen looked at Sebastian in total confusion. He was destroying his own sister and father to help her? Or was this another trap? Walang hiya ka, Sebastian. Sarili mong dugo at laman. Ipapakulong mo para lang sa babaeng yan? Ang sigaw ni Doña Imelda ay tila isang matalim na palaso na bumasag sa tensyon sa loob ng sala.
Habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit kay Sandro, ang matanda ay humarang sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang itinuturo ang sariling anak ni Nicole. Si Sebastian, ang ulan sa labas, ay tila lalong lumakas. Ang bawat patak sa bubungan ay nagpapaalala sa bilis ng tibok ng puso ni Solen. Nakatayo si Solen sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang apron na suot niya na naglalaman ng mga nakaw na dokumento ay tila naging kasing init ng baga. Tumingin siya kay Sebastian, ang lalaking ito, na akala niya ay isang kargador lamang sa palengke, ay isang balderrama, ang pamilyang nagmamay-ari ng bangkong umubos sa kabuhayan ng kanyang ama. Ngunit heto siya, tumitayo laban sa sarili niyang pamilya para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Ang dugo ay hindi lisensya para maging masama, Imelda. Ang boses ni Sebastian ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol. At si Nicole, kailangan niyang matutunan na ang bawat pagkakamali ay may katumbas na pananagutan. Sandro, huwag ka nang lumaban. Ang bawat pirma mo sa mga pekeng record ng ospital ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Solen! Solen, tulungan mo ako? Sa gitna ng desperasyon, gumapang si Sandro patungo sa paanan ni Solen. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayoy basang-basa ng luha at pawis. Hinawakan niya ang laylayan ng palda ni Solen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Mahal mo ako, di ba? 8 taon, Solen. Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Sabihin mo na binigay mo ang pera ng kusa. Isang golden moment ang namayani ng sandaling iyon. Tiningnan ni Solen ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Nakita niya ang bawat linya sa mukha nito na dati ay inalagaan niya ng puyat at pagod. Ngunit sa halip na awa, ang tanging naramdaman ni Solen ay isang malalim at malamig na kawalan. Dahan-dahan niyang hinawi ang kamay ni Sandro mula sa kanyang palda. Tila ba nag-aalis ng isang maruming insekto? Ang pag-ibig ko, Sandro, ay namatay na kasabay ng tatay ko. Ang boses ni Solen ay hindi nanginig. At ang perang ninakaw mo, hindi iyon sapat para bayaran ang bawat patak ng luha na inubos ko para sa isang kasinungalingan. Habang pilit na isinasakay ng mga pulis si Sandro sa sasakyan, mabilis na lumapit si Nicole kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Akala mo ba ay mananalo ka, kuya? Kapag nalaman ni Daddy ang ginawa mo, sisiguraduhin niyang mabubulok ka rin sa kalsada kasama ang babaeng yan. Hayaan mo siyang sumubok, Nicole. Maikling sagot ni Sebastian bago siya bumaling kay Solen. Naiwang mag-isa ang dalawa sa gitna ng sala na puno na ng kalat at mga nagulong gamit. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Inabot ni Sebastian ang kanyang kamay para alalayan si Solen, ngunit umatras ang dalaga. Ang imahe ni Sebastian bilang kapatid ni Nicole ay tila isang pader na hindi niya kayang tawirin. Bakit? Tanong ni Solen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Bakit mo ito ginawa? Para ba pagtakpan ang kasalanan ng pamilya mo sa tatay ko? Bumagsak ang mga balikat ni Sebastian. Ang kanyang matikas na tindig ay tila gumuho sa harap ng sakit na nakikita niya sa mga mata ni Solen. Hindi sapat ang lahat ng ito para pagtakpan ang nakaraan, Solen. Pero narito ako dahil noong namatay ang tatay mo, iniwan niya sa akin ang isang huling pakiusap. Isang liham na nagsasabing kapag dumating ang araw na malagay ka sa panganib, ako ang magsisilbing kalasag mo. Inilabas ni Sebastian ang isang lumang papel mula sa kanyang bulsa, ang huling sulat ng ama ni Solen. Habang binabasa ni Solen ang bawat salita, naramdaman niya ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang ama ay alam na ang mangyayari. Alam nitong ang mga Sandoval at Valderrama ay magsasabwatan. At si Sebastian ang kanyang naging huling alas. Ngunit ang cliffhanger ay lumitaw nang mapansin ni Solen ang isang maliit na note sa likod ng sulat. Isang mantsa ng tuyong dugo ang naroon.
Ang tunay na pumatay sa akin ay hindi ang aksidente, kundi ang taong may hawak ng susi ng vault. Lumingon si Solen sa direksyon ng silid ni Doña Imelda. Ang vault, ang susi, at ang katotohanang baka ang pumatay sa kanyang ama ay nasa loob pa rin ng bahay na ito, nagtatago sa dilim. Biglang narinig ni Solen ang tunog ng isang sasakyang mabilis na humaharurot palayo. Si Doña Imelda, nakaalis na ito, bitbit ang lahat ng dokumentong maaari pang magdiin sa kanya. Sebastian, ang sasakyan! Sigaw ni Solen. Nandoon sa kanya ang ebidensya ng pagpatay kay tatay. Hindi siya pwedeng makatakas, Sebastian. Kapag nawala ang mga papel na yon, hinding-hindi na mabibigyan ng hustisya ang tatay ko. Ang boses ni Solen ay tila isang matigas na bakal sa gitna ng humahagupit na hangin. Nakaupo siya sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pulang ilaw ng sasakyan ni Doña Imelda sa unahan. Ang bawat pagliko ng manibela ay tila isang pagsasayaw sa bingit ng kamatayan. Ang ulan ay tila naging isang pader ng tubig. Ngunit sa isipan ni Solen, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama noong huling gabi itong umalis ng bahay. Kumapit ka, Solen. Hindi ko hahayaang mawala siya sa paningin natin. Ang boses ni Sebastian ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang kalkuladong hakbang ng isang mangangaso. Ang habulan ay humantong sa isang marangyang hotel sa Makati kung saan gaganapin ang Grand Gala ng mga Valderrama at Sandoval. Ito ang gabi na dapat sana ay ipagdiriwang ang kanilang pagsasanib-puwersa, ngunit ngayon, ito ay magiging entablado ng kanilang pagbagsak. Pagbaba ng sasakyan, hindi alintana ni Solen ang pagkabasa ng kanyang damit. Pumasok siya sa loob ng hotel, isang hamak na mananahi, sa gitna ng mga taong nakasuot ng seda at diamante. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng bakas ng putik. Tila ba dinudumihan niya ang huwad na kalinisan ng mga taong naroroon. Sa gitna ng malawak na ballroom, nakita niya si Doña Imelda. Nakatayo ang matanda sa tabi ng ama ni Sebastian, si Don Alberto Valderrama. Mukhang kampante na ang matanda. Tila ba sa tingin niya ay ligtas na siya sa loob ng kuta ng kapangyarihan. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanuyang tagumpay. Nay Imelda! Ang sigaw ni Solen ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, dahilan para huminto ang musika at bumaling ang lahat ng mata sa kanya. Solen, anong ginagawa ng basurang ito, Rio? Ang boses ni Imelda ay puno ng pandidiri. Security! Ilabas ang babaeng ito. Nababaliw na siya. Ngunit bago pa man makalapit ang mga bouncer, humarang si Sebastian sa harapan ni Solen. Hayaan niyo siyang magsalita, Papa. Hayaan nating marinig ng lahat ang katotohanan sa likod ng yaman na ipinagmamalaki niyo. Isang golden moment ang namayani nang lumakad si Solen patungo sa gitna ng entablado. Hindi siya mukhang biktima. Sa kanyang mga mata, makikita ang ningning ng isang babaeng wala nang kinatatakutan. Inilabas niya ang tape recorder at ang duguhang liham ng kanyang ama. 8 taon niyo akong ginawang alipin. Simula ni Solen, ang boses niya ay malinaw at matatag. Tila isang kampanang naghahatid ng katotohanan. Pinaniwala niyo ako na mamamatay si Sandro para makuha ang lupa namin. Pero ang mas masakit, pinatay niyo ang tatay ko dahil nalaman niya ang inyong pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Kasinungalingan! Sigaw ni Imelda, ngunit ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Wala kang ebidensya. Pindutin ni Sebastian ang isang remote at sa malaking screen ng ballroom, lumabas ang video mula sa dashcam ng sasakyan ng ama ni Solen. 10 taon na ang nakalilipas. Isang ebidensyang itinago ni Sebastian sa loob ng maraming taon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Doon kitang-kita ang mukha ni Imelda at ng isang tauhan habang pilit na itinutulak ang sasakyan ng ama ni Solen sa bangin.
Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa gulat. Si Don Alberto ay napaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay tila naging abo sa kahihiyan. Tapos na ang laro, Imelda, sabi ni Solen habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ang utang na loob na palagi mong isinusumbat sa akin? Ngayon, ikaw ang maniningil. Maniningil ang katarungan para sa bawat buhay na sinira mo. Biglang binitawan ni Imelda ang kanyang bag at nagmakaawa. Solen, anak, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yun para sa kinabukasan ni Sandro. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak mo para pagtakpan ang kademonyuhan mo. Sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang cliffhanger ay lumitaw nang biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom at pumasok ang mga tauhan ng NBI, National Bureau of Investigation. Ngunit sa halip na sumuko, kinuha ni Imelda ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag, isang lason na balak niyang inumin para hindi makulong. Hindi niyo ako makukulong. Hindi niyo ako mapapahiya. Sigaw ni Imelda habang itinatapat ang bote sa kanyang bibig. Mapipigilan ba ni Solen ang huling pagtakas ng babaeng pumatay sa kanyang ama? O hahayaan niya itong mamatay nang hindi man lang natitikman ang pait ng rehas? Ibagsak mo ang bote na yan, Imelda. Huwag mong dungisan ang gabi na ito ng huling kasinungalingan mo. Ang boses ni Solen ay hindi sumigaw, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang ballroom na tila isang banal na utos. Huminto ang kamay ni Doña Imelda sa tapat ng kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapang-aping ningning, ay ngayoy nanlalaki sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa sa gitna ng tensyon. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ng matanda at ang marahang tunog ng ulan na humahampas sa dambuhalang mga bintana ng hotel. Masyadong madali ang mamatay, Imelda. Pagpapatuloy ni Solen habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbawi ng bawat sentimetro ng dangal na ninakaw sa kanya sa loob ng 8 taon. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong makita mo kung paano gumuho ang kaharian na itinayo mo sa ibabaw ng bangkay ng tatay ko. Gusto kong maramdaman mo ang lamig ng rehas sa bawat gabi na maaalala mo ang mukha ng mga taong niloko mo. Nabitawan ni Imelda ang maliit na bote. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Mabilis siyang dinaluhan ng mga tauhan ng NBI. Ang malamig na kalansing ng posas ay nagsilbing wakas ng kanyang pagiging reyna ng kasinungalingan. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang tanging naiwan ay isang matandang babaeng pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kumikislap na kamera ng media. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita ni Solen si Sebastian. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang ama na si Don Alberto, na ngayoy tila isang gumuho na gusali sa tindi ng kahihiyan. Tumingin si Sebastian kay Solen, isang tingin na puno ng paghanga at isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita. Sa gitna ng kaguluhang ito, sila lamang dalawa ang tila na sa isang tahimik na mundo. Isang golden moment ang namayani nang lumabas sila sa hotel at sinalubong ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang ulan ay tumigil na nag-iwan ng mga patak ng tubig sa mga dahon na tila mga diamante sa ilalim ng ilaw ng poste. Kinuha ni Sebastian ang kanyang Amerikana at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Solen. Tapos na, Solen, bulong ni Sebastian. Ang boses niya ay tila isang haplos sa sugatang puso ng dalaga. Malaya ka na. Salamat, Sebastian. Sagot ni Solen habang nakatingin sa malayo, sa direksyon kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Salamat sa pagtupad sa pangako mo sa tatay ko. Pero higit sa lahat, salamat sa pagpapaalala sa akin
na ang sarili ko palang lakas ang magliligtas sa akin. Bumalik si Solen sa kanilang lumang bahay, ang bahay na ngayoy kanya na muli. Pumasok siya sa loob at binuksan ang lahat ng bintana para papasukin ang sariwang hangin. Kinuha niya ang lahat ng mga pekeng record ng ospital, ang mga lumang larawan ni Sandro, at ang bawat bakas ng pamilya Sandoval, at inipon ang mga ito sa gitna ng bakuran. Sinilaban niya ang mga ito. Habang pinapanood ni Solen ang paglamon ng apoy sa mga papel, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na ngayoy pinalitan na ng isang mas matapang at mas maliwanag na bersyon. Isang linggo ang lumipas. Dinalaw ni Solen si Sandro sa kulungan. Nakita niya ang lalaking dati niyang sinasamba, na ngayoy nakasuot ng dilaw na uniforme, maputla at mukhang tunay na may sakit sa tindi ng stress at pagsisisi. Solen, parang awa mo na. Bawiin mo ang demanda. Pagmamakaawa ni Sandro, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Mahal kita, Solen. Alam mo yan. Magmula tayo ulit, kahit sa ibang bansa. Tumingin si Solen kay Sandro nang walang galit, kundi awa. Ang uri ng awa na nararamdaman mo sa isang sirang gamit na hindi na kailanman maaayos. Ang Solen na minahal mo, Sandro, ay namatay na noong gabing nakita kitang tumatawa habang ako ay umiiyak sa labas ng hotel. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na muling magpapaloko sa mga luhang may presyo. Tumayo si Solen at naglakad palabas. Hindi na nililingon ang sigaw ng lalaking minsang naging mundo niya. Sa labas ng presinto, naghihintay si Sebastian sa tabi ng kanyang sasakyan. May hawak na isang maliit na buke ng mga puting bulaklak. Saan tayo pupunta? Tanong ni Sebastian nang may matamis ng ngiti. Sa dalampasigan, sagot ni Solen habang kinukuha ang mga bulaklak. Gusto kong magpasalamat sa tatay ko. Gusto kong sabihin sa kanya na ang bahay natin ay ligtas na at ang puso ko ay handa na ulit na tumahi ng sarili nitong kaligayahan. Ang huling imahe ng kabanatang ito ay ang paglalakad nina Solen at Sebastian sa dalampasigan habang ang mga alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa. Ang dilim ng kahapon ay tuluyan ng napalitan ng liwanag ng isang bagong simula. 1 taon na ang lumipas mula nang ang huling bagyo ng kasinungalingan ay humagupit sa buhay ni Solen. Sa bawat pag-ikot ng mundo, tila kasabay nito ang paghilom ng mga sugat na dati ay akala niya ay mag-iiwan ng habambuhay na pilat. Ngayon, ang sikat ng araw sa madaling araw ay hindi na nagdadala ng kaba, kundi isang mainit na yakap ng pag-asa. Ang lumang bahay ng kanyang ama ay hindi na lamang isang gusali ng mga alaala. Ito na ngayon ay ang patahian ng pag-asa. Sa loob ng malawak na sala, maririnig ang ritmo ng mga makinang tumatakbo ng sabay-sabay. Isang maayos at masayang tunog na nililikha ng 10 kababaihang tulad ni Solen ay biktima rin ng pang-aabuso at panloloko. Tinuruan sila ni Solen hindi lamang manahin ng damit, kundi ang muling buuin ang kanilang mga sarili mula sa mga pira-pirasong pagkakamali ng nakaraan. Tumigil sandali si Solen sa kanyang paggawa at tumingin sa labas ng bintana. Ang bakuran, kung saan niya sinunog ang mga papeles ng mga Sandoval, ay ngayoy puno na ng mga halamang namumulaklak. Wala na ang amoy ng abo. Ang tanging nananatili ay ang bango ng mga sampagwita at rosas. Pumasok si Sebastian sa silid. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang tindig ay nanatiling matikas, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malambot na ngayon. Wala na ang pait na dala ng kanyang sariling pamilya. Inilapag niya ang tasa sa tabi ng makina ni Solen at marahang hinaplos ang likod ng dalaga. Isang simpleng kilos na nagpapadama ng isang pag-ibig na tahimik, matatag, at walang hinihinging kapalit. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Solen. Ang boses ni Sebastian ay puno ng paglalambing. Sabi ng mga tauhan mo, kanina ka pa raw hindi tumitigil.
Ngumiti si Solen at sumandal sa balikat ni Sebastian. Hindi ako napapagod, Pagod, Sebastian. Sa bawat tahi na ginagawa ko, nararamdaman ko na mas lalong nagiging matibay ang pundasyon ng bagong buhay ko. Masarap sa pakiramdam na ang mga kamay ko ay hindi na para sa pagbabayad ng utang na loob na wala namang katotohanan. Tinanong ni Sebastian ang isang bagay na matagal na rin nilang hindi na pag-uusapan. Nabalitaan mo ba? Ang hatol kina Imelda at Sandro ay pinal na. Maraming taon ang bubunuin nila sa loob. Huminga ng malalim si Son. Hindi ko na sila iniisip, Sebastian. Ang pagpapatawad na ibinigay ko sa kanila ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging bulag. At sa pagpapatawad na yon, tuluyan na silang nawalan ng kapangyarihan sa akin. Dito na nahanap ni Solen ang tunay na sagot sa lahat ng kanyang mga dusa. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagtayo ng matuwid sa sarili mong mga paa. Ang bawat babaeng tinutulungan niya sa patahian ay isang paalala na ang katarungan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng lakas na sabihing hindi na muli. Isang golden moment ang namayani nang lumabas ang dalawa sa beranda para panoorin ang paglubog ng araw. Hawak kamay silang nakatayo habang ang kulay kahel na langit ay unti-unting nagiging indigo. Ang singsing sa daliri ni Sebastian, ang singsing na dati ay simbolo ng lihim ng kanyang ama, ay ngayoy simbolo na ng kanilang pangako sa isa't isa. Isang pangakong hinding-hindi na muling mabubura ng anumang ulan. Ang aral na nais iwan ni Solen sa lahat ng mga nakikinig ay simple. Ang tunay na hiyas ng isang babae ay hindi ang gintong suot niya o ang pangalang dala ng kanyang asawa. Ang tunay na hiyas ay ang kanyang dangal at ang kakayahang mahalin ang sarili bago ibigay ang lahat sa iba. Ang utang na loob ay dapat binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pagpapakababa ng pagkatao. Sa dulo ng lahat, si Solen ay hindi na lamang ang mananahing niloko at iniwan. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan, ang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa anumang bakal. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay nagsilbing saksi na ang dilim ng kahapon ay tuluyan ng napalitan ng liwanag ng isang bagong simula. Sa huling sulyap ni Solen sa payapang dagat, alam niyang ang tunay na bagyo ay hindi ang sumira sa kanya, kundi ang nagbigay daan para mahanap niya ang kanyang sariling lakas. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na ito. Mula sa unang luha ni Solen, sa tapat ng silid ng ospital hanggang sa kanyang huling nangiti sa dalampasigan, kasama ko kayong umiyak, nagalit, at sa huli ay huminga ng maluwag. Hindi ko itatago sa inyo, napakahirap isulat ang bawat eksena ng pagkakanulo kay Solen. May mga gabi na kailangan kong huminto dahil ang sakit na nararamdaman niya ay tila nanunuot din sa aking mga daliri. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang nakasalamuha ko sa aking buhay. Mga babaeng naging martir sa ngalan ng pag-ibig, ngunit sa huli ay natutong bumangon mula sa sarili nilang abo. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay parang isang maliit na buto na itinanim sa gitna ng putikan. Kailangan nito ng panahon, pag-aalaga, at sapat na sikat ng araw para maging isang matatag na halaman. Ang bawat isa sa atin ay may Sandro na kailangang iwanan at may Sebastian na naghihintay sa tamang panahon. Basta't huwag nating kakalimutang mahalin ang ating sarili. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan sa inyo ang isang tanong na matagal ko ring pinag-isipan habang binubuo ang kwentong ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solen, matapos ang 8 taon ng panloloko at pang-aapi, sapat na ba ang makita ang iyong kaaway sa likod ng rehas para tuluyan silang patawarin? O may mga kasalanan ba na sadyang hindi na kayang burahin ng panahon?
Nais kong marinig ang inyong tapat na tinig. Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat like, share at subscribe ninyo ay nagsisilbing lakas at inspirasyon para sa akin upang patuloy na makabuo ng mga kwentong magbibigay ng liwanag at pag-asa sa inyong mga puso. Muli, ako ang inyong tagapagkwento, nagpapasalamat sa inyong tiwala at pagmamahal hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal